Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Lahat naman tayo nakakaranas ng kalungkutan. Nakakaranas tayo ng kalungkutan sapagkat marami tayong karanasan ng paglilisan, ng pagpapaalam, ng pagkawala ng mga mahalaga sa buhay natin. Kaya po habang tayo nabubuhay, nakakaranas tayo ng mapapait na karanasan sa buhay natin na magdudulot ng ating kalungkutan. Subalit kadalasan, ayaw nating ipakita na tayo malungkot. Marahil dahil nahihiya tayo, marahil natatakot tayong mahusgahan, makitang mahina, marupok, o kaya naman kaawa-awa. Subalit alam naman natin mga kapatid na bilang mga tao, makakaranas tayo ng kalungkutan. At maski ang Diyos, alam niya na tayo makakaranas ng kalungkutan, ngunit hindi kagustuhan ng Diyos na manatili, magmukmuk tayo sa ating kalungkutan. Ang nais niya, ang ating kalungkutan ay mapalitan ng kagalakan. Ngunit paano ba tayo tatawid mula sa kalungkutan sa kagalakan? Ito po yung mga maaari nating mapulot sa ating mga pagbasa ngayon. Una po, we can move forward from mourning or sadness to joy when we choose to focus ourselves to what is good. Kapag po pinili natin na magpatuloy sa kabila ng kalungkutan natin, yun naman yung mahalaga. It is always a choice, a decision to move forward. It is always a choice, a decision to be happy, to be joyful in our lives. Kaya tayo'y makakatawid mula sa ating kalungkutan kung pipiliin natin magpatuloy, kung pipiliin pa rin natin maging masaya kaysa sa iyong manatili sa ating kalungkutan. Pangalawa, choose our friends. Choose those people who loved and understand us. Ito naman yung nakita natin kay San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon. Sa kabila ng insulto, ng hindi pagtanggap sa kanya, maraming tao ang naging kaibigan, tumayong kaibigan, at nanatiling kaibigan kay Pablo. Nauna na dito yung mag-asawang sina Aquila at Priscilla at si Titus Justus. Sila yung mga taong naging mga kaibigan ni Pablo sa kanyang mahirap na misyon. Kaya po sa buhay natin, tayo'y makakatawid mula sa kalungkutan at sa patungo sa kagalakan kung tayo ay makikinig at magbababad ng oras sa mga taong mabubuti sa atin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong nakakaintindi at uunawa sa atin. At sana maniwala tayo na sa kabila ng ating kalungkutan, may mga tao pa ring handang makinig at umunawa sa atin. Ang huli po, maniwala tayo sa Diyos. Na sa ating kalungkutan, ang paalala ng Diyos sa ating ebanghelyo, sa kaunting panahon lamang ito. Kaunting panahon lamang yung kalungkutan sapagkat papawiin ng Diyos ang kalungkutan natin ng kagalakan. And so let us believe in God that when we see or we believe that we have our God in our midst, then joy is our best experience. Kaya nga po kapag kapiling natin ng Diyos, ang karanasan lang natin, bagamat sa dami ng hirap, bighati din na pwede nating maranasan, lahat ito ay mapapawi sapagkat sa Diyos natin nakikita ang tunay na kagalakan. Mga kapatid, okay lang ang malungkot.
Ngunit huwag tayong manatili sa ating kalungkutan. Piliin natin na magpatuloy, makinig at magbabad ng oras sa mga kaibigan at maniwala na may mga tao pa ring makikinig at uunawa sa atin. At ang huli, makita natin nawa ang ating kagalakan sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.